So, pakita ko sa inyo, no? Ayan, Subkios, steep grade ahead. So, nandito tayo, you are here, pinakatuktok, no? 8% downgrade all the way doon sa baba, no? Bali, pumapalo ng 18 km. So, mula doon, 0 km sa baba, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 km na tatakbuhin natin sa downgrade. Alright you guys, once again it's Lakay Tracker here, no? Nagbabalik tayo. At nandito na tayo ngayon sa Subkios brake tire check. Dito na ako natulog kagabi at magkakandak ako ng pre-trip inspection ko by the beginning of the day. Ang current temperature natin dito guys, minus 15. Kaya pa. Hindi yun totally sobrang lamig, yung may windshield. But anyway, so pakita ko sa inyo, no? Ayan, Subkios, steep grade ahead. So, nandito tayo, you are here, pinakatuktok, no? 8% downgrade all the way doon sa baba, no? Bali, pumapalo ng 18% yata yun, o 18 km. So, mula doon, 0 km sa baba, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 km na tatakbuhin natin sa ano na yan, sa downgrade na yan. Kaya kailangan nating mag brake tire check. Isama na rin natin syempre yung yung mga ilaw ni Cordapia. Ay check. Tap natin. Ito pala yung isa kong expire na pala itong aking 2022 at 2024 pa itong aking IPTA. Expire na. Papalitan ko mamaya. Tignan ko yung dokumentong ibinigay sa akin ng aking safety manager. Mga magbe-brake tire check din yung mga yan Yung bundok dito, Rocky Mountain guys. Alright. Make sure natin ito, ilaw natin dito sa baba malinis, gumagana hanggang doon sa taas. Ang data. Magandang talpog. Ayan, puno pa. Ilaw natin. Oh, may problema ang ilaw ko rito. Hindi gumagana itong aking ilaw dito. Hindi katulad nito, nagana. Tanggal ya to, pundi na to. Mahirap yan, baka makita ng pulis yan. Bibili ako ng isang ganito, papalitan natin. Marami na bibili dyan sa truck stop. Duminaw naman ng truck. Nakaraan lang, nakita nyo, inugasan ko ang truck. Ayun, ang dungis na naman. Palitan natin yan, hindi na gumagana. Bili tayo ng bagong kanyan. Parang malambot
higop yata. Diba? Let's go guys. Okay pa naman yung unit natin. Tara. Yan guys. Okay pa naman yung unit natin. At dito yung mga papeles na binigay sa akin ng aking safety manager. I-check ko. Mamaya na doon na lang sa pagpaparkingan ko doon. Tara. Alright guys, let's go! Yes! Dito sa ano to, hindi ka dapat mabilis dito eh. Kapag kayong mga ibang sasakyan nagmamatulin sila, eh, ayaw mo na. Hindi naman tayo nakakapagkarera eh. Kasi kapag malaglag ka dyan, may mangyari sa'yo dyan, wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang eh. Kaya mahirap na. Sabi niya maximum 90. Pero hindi porket sinabing maximum ang 90, magna 90 ka naman na. 8% truck. 8% truck down gear, sabi niya eh. Kaya mo lang silang mauna sa atin. Ayan, 900 meters run away ahead. Doon. Ayan, ilagay natin ang paluan natin ng engine brake. Isa lang. Applyan natin ng isang engine brake. Nakita natin engine brake natin number 1. Dagdagan ko ng isa. Ilagay ko na sa manual ang truck. Ayan. Okay na to. Ang speed natin 50 km per hour lang guys. Nakikita natin. Okay na yan. Hindi na yan masama pa. Ang importante makalusong tayo sa na to, sa matarik na lugar na to. Pagdating doon sa patag, doon tayo mag-speed up. Huwag dito, baka mamaya kasi kapipreno, pudpud ang brake chamber natin, brake lining. Ayan ang runaway lane, pasukin mo yan pagka naubusan ka na ng preno. Dire-diretso do. Dire-diretso ka ron hanggang doon sa taas. Tapos pagbalik mo, atras na naman yung truck mong yan. Ako, patay na yung mga load mo, tumba lahat. Bukas ang delivery ko naman mga bandang 8:30. Hopefully after delivery mabigyan tayo agad-agad nila ng reload. Wala na rin akong oras eh. Kailangan ko na rin mag-reset. Nung umuwi tayo natulog lang ako sa bahay. Hindi ako nagtagal.
syempre obligasyon mo tong load na to diretso hanggang Vancouver. Ano, I see wet, slow down. Katulad ditong flat deck na to, ang bigat ng kinakarkarga niya kaya hindi siya nagmamatulin. Nagpasan na natin to. Kaya naman natin siyang lagpasan kasi magaan naman tayo Hindi na natin, katulad yan guys, hanggang ngayon hindi pa ako gumagamit ng preno. Engine brake at saka low gear lang, 6% downgrade. Malapit na tayo doon sa pinakamababa. 19 km sabi niya 19 km. I mean 18 km ang downgrade na to. Bah, linagpasan lang natin yun. Tayo naman na linagpasan yung flat deck na yun. Ay siguro dahil akala niya rito okay na. Ako hindi ko pa kayang ano dito kasi palusong hanggang doon pa yan. Pag-abot na, paglagpas natin dito sa isang ano na to, pwede na. Pwede ko nang i-release yung aking engine brake at saka papabilisin ng truck. Focus lang tayo guys kapag ganito na sitwasyon. Mahirap naman pag kayong banat tayo ng banat. Maniwala kayo sa sasabihin ko sa inyo, marami akong kakilala na truck driver na ayaw bumaba rito sa Vancouver dahil nga ito sigsag na, tapos ahon lusong pa. Hindi sila sanay gumamit ng ng engine brake at saka low gear, hindi niya lang alam gumamit siguro. Pero yung mga kakilala ko, nakakausap ko, ayaw nila dahil daw baka mapudpud ang kanilang preno. Yun, okay na yan. Pakawalan ko na. Ang truck ko pa naman guys, kapag kayong inirelease ko sa engine brake, mag-ano siya, mag-neutral siya, magpipick up lang siya ng speed, parang hindi gagana yung which is naka-turn on naman yung truck, pero lumulusong siya based lang sa kanyang sa momentum. Balik tayo sa sinasabi ko, ayaw nilang pumunta rito kasi baka daw mapudpud ang kanilang preno. Takot sila. Hindi nila alam kailangan mo lang talaga ng sanayan at saka basic training sa paglusong sa mga bundok. Kailangan alam mo ang gagawin mo pag lulusong ka. Dapat yung approach mo pag lulusong ka sa bundok, take it slow. Kapag palusong ka, dahan-dahan. Hindi mo pwedeng banatan ng matulin kasi papalusong ka pa lang, tapos tsaka sa kalagitnaan mag-slow down. Hindi na mag-workout yun. Kasi kapag pwersahin mo ng preno ng truck mo, ibabad mo yung paa mo sa preno, doon talaga magkakaroon talaga siya ng possibility na papudpud ang preno mo. Guys, para sa mga takot o ayaw bumaba ng Vancouver ng mga kapwa truck driver, kasi marami akong kakilalang na hindi pa nakasubok mag-drive dito sa Vancouver. Baga sa matatagal na silang mga driver, hanggang US, Midwest lang sila. Dito sa Canada, maraming mga truck driver dito na Pilipino, pero konti lang yung nagbablog na nakikita nyo. Pinapakita yung katulad ng nangyayari at ginagawa ng Lakay Trucker at saka mga ibang mga vlogger. Pero marami kaming mga vlogger, truck driver dito.
nagbablog, parang konti pa lang. Kumbaga sa ano, wala pa yatang hundreds ang mga nagbablog na mga truck driver na mga Pilipino. Ayan guys, kita nyo, pumipick up siya ng speed. Palusong pa rin ito. Nung pinakawalan ko siya kaganina dun sa ano ko, pick up pa rin siya ng speed. Pangagatan natin ng engine brake dalawa para mag-slow down lang siya. Speed. Malakas ang ano ko malakas ang engine brake ng truck ko Wala doon, nagsimula tayo hanggang dito, hindi pa ako gumagamit ng foot brake guys. Yung pa ako wala, nasa malayo sa ano. Makikita natin malayo sa pedal. Palusong pa rin. Bigyan natin ng isang engine brake kasi nagpipick up tayo ng speed. Mahaba-habang ano nito. Lusungan. Basta pag nagdadrive kayo ng mga ganito, kailangan mo lang talaga mag-focus. Titignan mo lang talaga yung karsada kung maisno. Ngayon, salamat tayo kasi walang kaisno-isno sa espalto, malinis. Guys, nandito na tayo sa ano, mayroon pa pala dito isang ano pa, isa pang lusungan itong andito guys. After guys malusong na to, malapit na tayo sa Hope Flying J, British Columbia. Dadaan ako doon para bibili ng ano, bili tayo ng para sa truck, yung ilaw. Hindi na yun nare-repair, kundi re-replace na yun.
huling lusungan na to. 18 kilometer ang lusungan na to guys. Merong makikitang runaway lane. Hindi mo dapat baliwalain yung runaway lane na yan kapag yan lang yung sasalba ng buhay mo eh. Pagka naubusan ka ng preno. Kasi dito malusong dito eh. Nagpipick up tayo ng speed, tumatakbo tayo ng 100 km/h dito sa lusong na to eh. Kaya kailangan pagka ganun, kailangan mong tulungan yung truck ng apakan mo lang ng konti yung preno, konting tamang apak lang sa preno. Ay naka engine brake tayo ng number 3, which is naka full engine brake tayo. Pwede na natin pakawalan ng truck na to hanggang doon na to sa lusungan na to guys, lusungan. Ang speed limit talaga rito guys 120 km/h dito eh. Otherwise posted. Kapag may mga kita kayong sign na 100, mayroong bagong post na yon. Pero tutusin 120 dito eh, 120 km/h. Ito highway 5 to highway 5 to Vancouver, British Columbia. At least nakita nyo na naman yung bundok ng Rocky Mountain, no? Sa mga sumusubaybay sa video vlog ng Lakay Trucker, maraming salamat sa inyo walang sawang panonood at pagsuporta guys, ha? Sige, kita nyo lumusong tayo sa 8%, 18 kilometer na downgrade na walang kahirap-hirap. Hindi man lang nahirapan yung truck natin sa Kakaprino. Basta importante, madalas kong sinasabi sa lahat, no? Kapag magmamaneho kayo sa mga gantong lugar, palusong, yung approach, proper approach ang dapat guys. Para hindi kayo panay kapreno, para hindi mapudpud yung brake chamber nyo, brake lining nyo, yun. O ayan. Eto guys, lapit na tayo sa British Columbia. I mean Hope, British Columbia. South Highway 5. Nakatipid pa kaya ako ng diesel nun kasi ang more on ginamit ko guys yung lang yung momentum lang ng truck natin. Katulad nito, hindi pa ako umaapak sa silinyador. Tumatakbo pa rin ako ng 85 km/h. Wala pa tayo sa silinyador. Ayos, kape-kape. Ito, pwede na ako humigop ng kape ko rito kasi medyo patag-patag na rito. Ay, patag-patag na.
pa akong panahon, may oras pa ako, bukas pa delivery ko. Nakarating tayo rito na hindi pa ako umaapak ng silinyador ko, guys. Matipid, at saka isa pa matipid ang Volvo, guys. Matipid sa diesel ang Volvo. Matipid. Matipid. Matipid, guys, matipid ang Volvo truck sa diesel. Kaya yung mga gustong mag-owner operator, mga tropa, hindi ko naman sinasuggest kung anong truck ang kunin nyo. Pero umano kayo ng check nyo yung review. At saka syempre nakadepende rin yan kung anong karga ang hihilahin nyo. Kung pang flat deck, huwag kayo kumuha ng Volvo na mababa ang yung aspect nya. Kumuha kayo ng Volvo na mataas ang aspect. Wala na ritong speedan. Hindi na makausad na mabilis ang truck ko, kaya patutulinin na natin. Ayan, dito pa lang tayo umabot ng silinyador. Basta kapag gusto nyo mag-owner operator, alam ko maraming nanonood sa atin dito sa Canada rin ng mga truck driver na gusto nilang mag-owner operator. Mag-owner operator kayo, subukan nyo. Pero ang masasabi ko sa inyo, pag mag-owner operator kayo, hindi lahat Pasko, ha. Maraming responsibility ang owner operator, ha. Of course, when you do owner operator, kailangan you're brave enough na harapin ang downside at saka upside ng negosyo. Tandaan yan. Lagi kong sinasabi sa mga viewer ko, hindi porket owner operator ka, napakaganda na ng buhay mo. Hindi, halos parehas lang yan sa company driver. Ang nagkaiba lang sa owner operator at saka company driver, kapag kabayad na yung truck ng owner operator, ayun, doon yung ibinabayad na, let's say ang truck ko 4,000 monthly yan, ang monthly payment ko. So ngayon kahit paano meron pa rin naman natitira sa akin ngayon habang nagtatrabaho ako, minus sa 4,000 na ibinabayad ko sa truck. So may extra 4,000 ako monthly. Ayun. And then at the same time, mayroon pa akong truck. Yun yung pinagkaiba ng owner operator at saka company driver. Pagka natapos bayaran na ang truck. So extra 4,000, which is yung payment ng truck, bayad mo na ang truck, yung saan pupunta 4,000 na yun, ilalagay mo na ngayon sa bulsa mo yan, guys. Sa bulsa na yan. Tapos meron ka pa sariling truck, which is yung truck na yan, alagaan mo lang yan, magtatagal ang truck na yan. Yun ang doon, yun ang point doon. So kayo na mismo kung anong mas maganda, company driver ba o owner operator, pagdating ng mabayaran na ng owner operator ang truck. Pero hindi porket bait ng truck, wala nang problema sa truck o wala ka nang darating na aberya, kaya kailangan mong alagaan din yung truck mo. Ganyan lang yung maintenance niya. Yung pag may naramdaman ka sa truck mo, kailangan mong ipagawa right away.
para sa ganun hindi lalong lumala. Ganyan lang guys. Ako ang Lakay Trucker, hindi naman ako legit na truck driver. Dito lang ako sa Canada natutong mag-drive. Tandaan nyo yan. Alam nyo yan, isa lang akong nag-fishball sa Pilipinas. Wala akong pinag-aralan, high school graduate lang. Pero ang tanging masasabi ko, buwang dibdib ko para harapin ang pagsubok ng buhay. Ayan, malakas ang loob ko para mag-owner operator. Kasi kapag ka sinabi kong mag-owner operator ako, hindi yung basta nag-owner operator ka, lumapit ka rin sa Panginoon para sa ganon, may guide ka niya. Ganyan lang yan guys. Kaya tandaan nyo, kapag gusto nyo mag-owner operator, dapat you are brave enough to face the responsibility. Kasi lahat naman guys, walang madaling trabaho, walang madaling negosyo. Alright you guys, ayun, nandito na tayo. Upcoming ano na to, dadaan ako dyan para bumili ng ano natin dito. Ilalagay ko doon sa ano ng truck natin, ilaw natin sa likod. Alright you guys, once again it's Lakay Trucker here. Ingat kayo lagi dyan. Until next time ha. Peace up guys. Yes! Lakay Trucker.